Good day everyone, especially to Ma'am Marita. So, we are tasked to do a laboratory activity and ang kailangan gawin doon is maggawa ng exploring database operations at ang objective noong lab activity na yon ay ang apply yung knowledge namin sa different SQL commands para ma-perform ng various operations sa ating database. So, hindi na ako nag-download dito ng may SQL na mismong IDE. Nag-access na lang ako ng online MySQL na database. So, ipapakita ko dyan kung paano yung proseso na ginawa sa ginawa kong database. So, ira-run ko muna ito. Hindi. Sasabihin ko muna kung ano yung pangalan noong database na ginawa ko. So, ang nakalagay sa activity is, ang ipangalan is your name. So, ito yon. So, ayun, i-run na natin. Ayan. So, ang sabi sa task 1, creating a database and tables. Creating in database and tables. Task 1.1, create a database. So, create a database, ito na yon. Then, next, create tables. Within the your name database, ang sabi, gumawa daw ng employee na employee ay nasa column. Ito, employee nasa column. Then, employee ID. Then, first name. Ayan. Last name. Department and salary. So, ang sinasabi dito sa varchar, ang ibig sabihin nun is yung varchar 255, yun yung maximum character na kayang tanggapin noong specific na column na yon. So, ayun. So, salary int, especially kaya int siya is number siya. Kaya yon. So, sa task number 1, pumapasok pa rin tong create table departments. So, ano yung department ID mo? Tapos, ano yung department name mo? Tapos, varchar ulit, 255, ayun ulit yung maximum character na kayang tanggapin noong iyong column. So, papasok na tayo ngayon sa task 2. Ang sabi dito, inserting and retrieving data. So, una muna ay mag-i-insert ng 10 sample data ng employees at 4 sample data sa department tables, including yung mismong salary noong mismong employee na yon. So, dito, sunod naman, dun sa retrieving data, magre-retrieve ng lahat ng employees doon sa employee table. Tapos, magre-retrieve din ng specific department, example IT, using yung where clause. Tapos, magre-retrieve din ng salary greater than 50,000 using where clause ulit. So, ito yon. Ito yung nag-insert tayo ng mga pangalan ng pangalan ng mga employee na pwedeng ilagay natin doon sa table. Ayan. So, mamaya ko yan ipapaliwanag. Tapos sunod is yung mismong mga command na. So, punta tayo dito ngayon. So, sinabi ko kanina na sa paggagawa ng table, kailangan mayroon tayong mga distinctive attributes, which is ayun yung mga data na paglalagyan natin. So, employee, first name, last name, department, and salary. So, ito yung lahat. So, dito naman sa create table department, ito yung mga ID, yung mga name. Kasi sinabi ko na kanina. So, dito sa part na insert into employees, i-insert mo sa employees table, sa part ng mga employee, ID, first name, last name, department, salary. Ito yung mga values nun. Ang ID number ay 1, ang pangalan ay John Doe, tas IT. Tapos, ang salary niya is, ang department niya is IT, ang salary niya ay 60,000. Ang second naman na row is 2. 2 ang ID niya, Alice Smith, HR, 55,000. Then next is 3, Bob Johnson, Finance, and 70,000. Ito yung mga value nung mismong table na yon. Ayun yung mismong like laman, pagkakaiba-iba.
So, dito naman sa kabilang table, which is yung insert into department's ID, yung 1 at IT, ayun yun. Tapos, yung 2 sa HR, then yung 3I sa finance. So, ayun. Ngayon, dito na tayo sa part ng updating and delete data and aggregation and sorting. So, unang ginawa dito is ito. Select all from employees. Select all from employees. Ito yon. Ito yung part na yon. Select all. Ibig sabihin, yung asterisk all, ibinalik niya or in-output niya yung lahat ng input ng employees. So, okay na yon. Next, ang nakalagay is select all from employees where department is IT. So, ang pipiliin lang niya is yung IT yung department. So, ang pipiliin lang niya is si John. Kasi si John daw lamang yung may department na IT. So, next, pagre-retrieve naman ng employees ng salary greater than 50,000 using where clause. Yun yung nandoon sa activity kanina, sa may part ng task number 2. So, sinasabi dito, lahat select all doon sa employees table kung saan ang salary is greater than 50,000. At ang ni-retrieve dito is lahat. Kasi lahat naman is greater than 50,000. Okay? So, part na to gumamit tayo ng where clause. So, okay yon. Next is pag-update naman ng department ng employee within a specific employee ID. Okay? So, update employee set department, new department where employee ID ay 1. Okay? Yun yun, binago. Okay? Nag-update, binago sa 1. Okay? Yung si ID number 1, naging new department na siya. Okay. So, ayun. Next naman is update the salary of an employee with a specific employee ID. Update employees set salary into 70,000 sa employee number 1. Okay? Sa employee number 1. So, si John Doe, magiging 70,000 na yung kanyang sweldo. So, next, delete from employees where employee ID is equal to 1. So, madidelete ngayon si John Doe. Kasi, gumamit tayo ulit ng where clause. So, ang tinuro niya is si ID number 1. Eh, ang ID number 1 ay si John. So, madidelete si John. Okay? Madidelete si John. So, dito naman sa part na to, the total number of employees in the company, select count all as total employees from employees. Ang inilabas dito sa total employees is 2. Bakit 2 na lang? Kasi kanina ang ginawa sa taas ay inalis na si John Doe. Kasi nga ni-remove or dinelete. Okay? So next, bibilangin na yung number of employees sa each department. So, select department, yung mismong department na table, and then count all as employees in department from employees group by department. So, ito yon. Siguro, ano lang to sa website lang to. Pero yung department ay HR and finance and employees in department is 1 and 1. Kaya 1 and 1 kasi tatlo lang naman yung employee na in-input ko dito. So, natanggal nga yung isa. So, 1 and 1. And then next is select average salary as average salary from employees. So, kinompute lamang lahat ng average ng employees and dinivide siya sa 3 or sa 2 kung ilan man yung taong mismong nandun. Kaya ang lumabas is 62,500. So, wait, compute natin. So, 60,000 plus 55,000 plus 70,000 divide 3. Wait lang. 55,000 plus 70,000 divide 2. So, ayun. Dito pala sa average, ang ginawa na lang dito is dalawa na lang yung dinivide na salary. Kasi nga, na-delete na kanina yung number 1 employee. So, ang salary na lang na dinivide dito is yung kay Alice at yung kay Bob, which is yung 55,000 at 70,000 divide 2. So, ang lumabas is 62,500. So, ayun.
So, sa part na to naman, ang sunod ay select, select all from employees order by last name. So, ayan, ang inuna is si Johnson. Una siya sa ESO, ayan ulang ulit. Same as dito sa baba, kasi select from employees order by salary. Kung sino rin yung mas mataas, siya yung pinili. So, ayan. So, ganun lang nagwo-work. If gusto mo siyang dagdagan mo lang ng dagdagan dito sa part na to. Sa insert ka lang ng insert. So, yun lang. That's all. Thank you.